May mga patients na akong namatay dahil sa thyroid storm. A few months ago, may patient akong nakita sa ICU. Babae, nasa 30s, medyo critical yung kondisyon niya dahil bumabagsak yung blood pressure niya, naka-oxygen siya dahil hirap huminga, at dilaw na dilaw yung patient. Sabi ng patient sa akin, "Doc, may hyperthyroidism ako, ngunit na-stop ko na yung mga gamot ko for the past 4 months. At palala ng palala yung condition ko." Sabi ko sa kanya, "Oo nga, ang problem sa hyperthyroidism, pag hindi kinokontrol, maaaring pataas ng pataas yung thyroid hormones at palala ng palala yung kondisyon. Ang problema, pag tumataas yung thyroid hormones, bumibilis din yung tibok ng puso. At parang nagmamarathon araw-araw yung puso nyo. Siyempre, through time, hihina po yung tibok ng puso. Napapagod din. Kaya palala ng palala yung hapo nyo. Ang problema, dahil hindi napapump palabas yung dugo, pwedeng mag-backflow papunta sa atay. Ang problem sa thyroid mo, kailangan ng malakas na gamot at mataas na doses. At may small chance mag-react yung patient dun sa mga gamot. Kaya sinabi ko, we'll have to take this day by day. 1 week ago, nasa clinic ako. May dumaan na patient. Parang familiar, pero hindi ko na matandaan. Sabi niya sa akin, "Doc, ako yung patient niyo 3 months ago, yung nagkaroon ng thyroid storm. Ibang-iba na ako ngayon, Doc. Wala nang hapo, minsan na lang yung palpitations, at hindi na ako dilaw. Parang ibang tao na ako ngayon." Ito yung mga times na nakakatuwa maging isang doktor. Pero gusto ko sana sabihin sa patient na hindi lahat ang outcome ay ganito. May mga patients na akong namatay dahil sa thyroid storm. May mga patients na akong nag-react sa mga gamot. At may mga patients na akong hindi na bumabalik sa normal yung kondisyon nila. Kaya mas maigi makontrol yung problema bago lumala.